we are not in defensive mode. They are not in defensive mode that time. Sila ay in offensive mode to break the dominion of darkness. 1 Corinthians 3:16-17, sabi doon, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kaya ang sino man na magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sabi ni Apostle Paul. So, ang nakamamanghang katotohanan patungkol sa iglesia ay nanatili sa kanyang opensibang pagsugod ay ang dalawang persona at ang persona ng Diyos Ama at ng Espiritu
pagturing sa kanila ay tayo din ay kabilang ng ganitong pagkakakilanlan. So kung paanong ang sino mang sumasampalatayang Hudyo ay may ganung level ng pagiging pamilya ng Diyos, gayon din, walang difference. And even sa civil is adopted to a particular family, walang distinction doon sa biological children at doon sa adopted children. Pareho lang ang turing. Na hindi ginampanan ng sino mang magulang ay meron siyang pananagutan sa batas. Pwedeng yung adopted child is magsampa ng kaso dun sa kanyang tatay. Meron siyang discrimination. Sa isipan ng Diyos, lalo yan ay hindi pwedeng mangyari. So yung word na adoption, which is one aspect of the gospel, brought us to that status na tayo ay ngayon miyembro ng kanyang sambahayan. Member of his household. Ngayon, that is yung tinatawag na relational aspect of the gospel. Dalawang aspeto ang gospel, justification and also that is one aspect, but the other one is the relational aspect, which is the word adoption. Hindi na po ito nakalagay dyan, i-take note nyo lang Ephesians 1 verse 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, blameless before Him. In love, He predestined us for what? For adoption to Himself as sons through Jesus Christ. He predestined you to be His children. That is an incomprehensible reality. Bakit? Sino ka? Sino ako? Parang yung amazement ni Apostle John sa 1 John 3. What manner of love is this, that we should be called the children of God? So sa Tagalog, sa simpleng salita, anong klaseng pag-ibig ito na ikaw ay or ako ay tawagin or tayo ay tawagin kanyang mga anak? That is really there's no answer is that, kasi yung pag-ibig ng Diyos parang is beyond word. Walang human definition in that. Adoption is in justification, God forgives guilty sinners and accept them as righteous in His sight only on account of the blood of the righteousness of Christ. But in adoption, He brings those who are once enemies, ungodly, sinners, those who were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, from those unworthy position, ngayon ay pamilya ng Diyos. Completely unqualified para maging pamilya niya. But He made them qualified through the merit of His Son by faith. Romans 8 verse 15 to 17. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoptions, or adoption as son, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, in order we may also be glorified with Him. So kung ano ang mamanahin ng, let's say, believing na Hudyo, walang kaibahan. You are fellow heirs. Sabi nga, fellow heirs with Christ eh. At yung ating Panginoon si Kristo, at siya ang ating older brother. Ganon ka mysterious ang ating Panginoon Jesus. Yes, siya ang ating Panginoong Diyos. Siya ating Savior. But also, siya ay kapatid din natin. Ganon ka mystical at kumbaga, sabi nga ng mga theologian, in the subject of Christology, lahat ng anumang na-form na theology about Christ, sa panahon natin ngayon is just scratching the surface. Dahil yung depths, yung lalim kung sino ang Panginoon sa Kristo is really, siguro mas marami pa tayong realization na matatanggap pag makapiling na natin siya sa panahon na yun. Sinabi rin ni Pablo, Galatians 4,
Verse 7, you are no longer slave, but a son, and if son, then heirs through God. So tayo ay tinuturing na anak. Small s, capital S is only for sa ating Panginoon sa Kristo. So yes, justification is an amazing and awe-inspiring truth of the Bible, that the Bible is teaching, but from being enemy, hostile to God, in our sins, become God's children, is yun ay, sabi ko nga, it's beyond our understanding already. Siguro, pwede mo pang etap yung mga mabait na bata sa isang pamilya, di ba? Ay, ang cute-cute ng batang ito. Napaka-behave siya, hindi siya kagaya sa makulit. I will adopt that child. Pero hindi. Sa description, sa spiritual side, ang mga inadapt ng Diyos is all of them are unqualified. Not deserving. Kung sino pa yung mga, sabihin natin, hindi ka pili-pili, pero pinili ng Panginoong Jesus. So yan po ang reality. Doon po tayo sa pang-apat na symbolism ng isang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ay tinatawag na kawan ng mga tupa, kabilang sa kanyang katawan, or the sheep flock of God. John 10:16, meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking mga tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Sa Ingles, I have other sheep, ang Panginoong Jesus po nagsasalita, I have other sheep that are not of this fold, yung tinutukoy niya, not of this fold, not these Jewish believers, which is other. I must bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock and one shepherd. So, hindi multiple flock, but one flock. At isang shepherd. So, ang tinatawag na ibang mga tupa ay ang mga hintil. Wala nang iba. Ang mga hintil. Dahil originally tayo hindi naman talaga pinili ng Diyos. Hindi tayo kapili sa bayang pinili. Ang mga hintil na pinagkalooban din ng biyayang kaligtasan. Kaya nga sa kawan ng ating Panginoong Hesus ay binubuo ng dating hintil at mga Hudyo na pinag-isa sa Kanya. Both Jews and Gentiles. That is actually kung babasahin yung Ephesians 2 verse 11 to 19, doon makikita natin yung mas expansive or comprehensive explanation of Apostle Paul how the Jews and Gentiles is become one in Christ. Ang isang katawan ay may isang pastol na tagapangalaga nito. Ang mga ito, which is mga tupa, ay may palatandaan na alam at pinakikinggan ang tinig ng Panginoong Hesus o ng Panginoon at sumusunod sa Kanya. That is John 10:14 and John 26:27. Basahin nga po yun, John 10:14. Ate Julie? Pagkatapos po ng 14, jump to 26 to 27 po. John 10:14, I am the good shepherd, I know my own and my own know me. 26 po, hanggang 27. 26, but you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen. So, yun. Sabi dyan, ang katawan, ang isang kawan ay may isang pastol at na tagapangalaga. Ang ito ay may palatandaan na alam at pinakikinggan ang tinig ng Panginoon. Ano yung tinig? In the moment of evangelism or gospel presentation, that is one way that we can refer. That is the voice of the shepherd, the gospel message. When the sheep hear that, they will listen and they will respond. Because sabi ng Panginoon Jesus, my sheep know me.
I know my own, and my own knows me. They will respond to Him. They will listen to His voice. Alam ng mga tupa sa makatuwid ay ang mga mananampalataya kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos at kung sino ang mapagbinglang sa tinig na huwad na pastol. So those who are elect, they know what's the voice of the true shepherd. And they know who is false. And they will not respond to them. I think several times, nabanggit ko nito, there is a video that I found in the YouTube, in literal shepherd, trying, or who are non-shepherd, they are trying to call the sheep flock. Kahit anong tunog na ang ginawa nila, tik-tik-tik-tik, o ano pang mga voice, pero they never respond. But the genuine, the real shepherd came, just one sound. They just naghahabaan yung liig ng mga sheep, and they look to Him and they come to Him. So in similar illustration, ganun din po ang Panginoong Jesus. When the sheep hear the gospel, they will respond. Those sheep are the elect. And they will believe. Panglima, na symbolism of what is the church is. Ang iglesia ay tinatawag na bride. Bride of Christ. Ephesians 5 verse 24-27. Subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabalinin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Yan ang goal ng Panginoong Jesus. He will sanctify His church. He will bring them into greater and greater holiness. Inahahanda ng Diyos ang kanyang bride. Maaring yung ating dinadanas ngayon is yan ay kaparaanan ng Diyos para tayo ay to purify bago yung araw ng kasalan doon sa langit pag nakapiling natin ang Panginoong Jesus. So ginamit ang paglalarawan ng pag-aasawa ang mga lalaki na nasasakop nila ang kanilang asawang babae at dapat na mahalin sila. Ang mga asawang lalaki ay nararapat na ibigay ang kanilang sarili sa kanilang asawang babae, katulad ni Kristo na ibinigay ang kanyang sarili sa iglesia. No hesitation. Ibinigay ng Panginoong Jesus voluntarily ang kanyang sarili to die for the church. Kung saan itinupos ni Kristo sa krus ang kanyang tinipo na iglesia. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita ay pinababanal ang iglesia. Ano ba yun? Yung kanyang word. Kaya John 17:17, sanctify them by your word. Your word is truth. Wala na pong ibang magsasanctify sa kanyang bride kundi ang kanyang salita. So if you are a member of His body or the church is, ito rin po ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. To grow into holiness, spend the word, immerse yourself on reading the Word of God. Sabi doon, upang mahirap na isang maluwalhating iglesia sa Kanya. So, through the Word, ay pinupurify tayo. And then the moment of our wedding with our bridegroom, ang Panginoong Kristo, yun ay we will be perfectly ready to meet Him face to face. That is a celebration. Yun ay isang pagdiriwang na walang katubas or katumbas dito sa mundong ito. So sa makatawid ay tinataglay ng iglesia ang walang katulad ng pag-ibig ni Kristo. Ang ganitong paglalarawan ay natatanging larawan ng Ebanghelyo, isang kamanghamanghang
hiwaga na kwento ng pag-ibig ng Diyos na nananatili sa kanyang iglesia. Revelation 19 verse 7, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. English, let us rejoice and exalt and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. So pagdating po ng huling araw, sa araw ng ating Panginoong Hesus ay itatanghal ang makalangit na kaluwalhatian na kasal ng kordero at ng kanyang magiging asawa. Sa makatuwid ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang asawa, ito ay ang iglesia. All the believers will meet the bridegroom dahil tayo ang kanyang bride. Ganito inilarawan ang walang katulad na kaluwalhatian na piging ng pagdiriwang. Ito ay ang pinaka-glorious sa lahat sa anumang tinatawag na wedding of the century. Di ba may mga ganun? Sino ba alam yung wedding of the century? Richard and... Sino ba? Si... Ang pangalan ng asawa ni Richard? Lucy. Gomez. Lucy. Oh. Don. Pinsan nito yung Lucy Torres. Lucy Torres. Diba? May mga ganun. May mga wedding of the century or the wedding of the royal members of United Kingdom. Mga royal blood doon. Every year na lang, mayroong wedding of the century. Isa lang naman ang century. Dapat isa lang ang wedding of the century, di ba? Pero marami nag-claim on the same century that it is the wedding of the century. So, bilang iglesia na nakalaan sa lalaking kanyang magiging asawa, ang kasal ng kordero ay walang karapatan. Ang sinumang dungisan ang purity ng iglesia. Hindi dapat kaladkarin ang sinumang lalo na ang mga pastor that address to me or even who is trying to be a leader of the church. O mga bishop, ang mga leaders, ang iglesia sa anumang pamantayan ng mundo upang gawing prostitute. So ano yung desire ng bridegroom to purify his bride? Yung pamantayan is galing din sa bridegroom. Hindi galing sa pamantayan ng sinumang tao. Marami na sa history ng church trying to dress the bride on their own way, which is hindi sa pamantayan na binigay ng bridegroom, ang Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, yun ay ginagawa mong prostitute, ang kanyang bride. You are dinudungisan ang kanyang bride. So nagbigay ang Panginoong Hesus ng kanyang utos at mga tagubilin paano pangalagaan, panatilihin ang kanyang kabanalan at katuwiran sa kanyang iglesia na lubos niyang minamahal. Of course, that is the wedding. Kailangan niyang he gave himself para po sa church na ito. Para dungisan mo lamang and to bring them into to present them as if yung kanilang bridegroom is like this, or yung best represent kung paano ka dapat humarap sa araw na yun ang ating wedding time sa Panginoong Jesus as one church. Meron pong binigay ang Diyos na guideline, which is ang kanyang salita. Basically, in one word, is yung kanyang inspired word. Yan po ang kanyang pamamaraan ng Diyos to prepare the bride, to purify the bride, and to make her ready on the moment of celebration sa araw na yun, facing the bridegroom, ang Panginoong Kristo. So, ang mga simbolong po ito na ating binanggit. Ang simbolo ng isang katawan, ang simbolo ng Diyos na tayo ay templo niya, at yung pangatlo, tayo ay kanyang sambahayan, at pang-apat, yung kawan ng mga tupa or the flock of sheep, at yung panglima, tayo ay bride of Christ. Itong mga simbolong ito ay makakatulong upang maunawaan natin lahat, maunawaan mo at maunawaan ko
kung gaano ito kahalaga sa Diyos. Mahalaga sa Panginoong Hesus ang kanyang iglesia. Paulit-ulit nating sinasabi, He gave His life for the bride, for His church. Kaya wala namang sino mang sa atin ang may karapatang to even an audacity to bring the church into something else na hindi naman intensyon ng Panginoong Hesus. Ang intention is to make her prepared sa paghaharap ng araw na yun na siya ay ating mga kapiling. Hindi to make her something else. Isang sigurong tanong din na naisip ko, bakit parang ang church is in a way is presented as female, no? Bakit hindi male? Hindi ko alam. Siguro may sasagot si Pastor Rolly mamaya. Ito po yung ito po yung aking assignment. So, sino ang may-ari? Ang Panginoong Hesus. At ang may authority ay siya. Ang kalooban, ang kabuuan nito, paano ito nagkaugnay-ugnay, at kung gaano ito kamahal sa Panginoong Hesus, ay beyond our words. Mahal ng Diyos ang kanyang iglesia, kaya pahalagahan natin ang isa't isa dahil tayo mismo ay kanyang bride. So hindi natin pwedeng wala tayong pakialam doon sa isang kapatid niya kasi ayaw niyang he separate himself. Pero hindi. Dahil tayo ay nagmamahal din sa iglesia ng Diyos, we have also a responsibility to reach out to them. Unless they are really trying to separate themselves from the body of Christ. Nasa kanila po yun. Maaaring may ibang kapanahunan na itinakda ng Diyos sa kanila to bring them into that realization na ito ay mahalaga na kailangan ng to be part of this church, any local church, in obedience to what He intended to be para sa kanyang iglesia. Tayo po ay manalangin sandali. Panginoong Diyos, salamat Panginoon sa inyong pong pagsama Panginoon sa amin at sa mga turuang ito na minsan pa muling na-highlight Panginoon sa amin kung sino ang iyong iglesia o gano'ng ito kahalaga at ang iba't ibang symbolism na iyong itinuro Panginoon sa amin sa umagang ito upang ma-highlight kung gano'n ito kahalaga sa iyo. Panginoon, hindi man po namin mapantayan ang pag-ibig mo para sa iglesia ito, Panginoon. Nawa o Diyos, kami ay makitaan mo ng paglago rin ng ganito rin pong pag-ibig para sa iglesia na kami rin, kaming lahat, collectively ay ang tinutukoy nito ay magkaroon din ng paglagong pagmamahal, Panginoon, para sa iglesia ito. Para po sa araw na yon ay sama-sama kaming may galak at saya na haharap sa araw ng aming piging na ito ay makakasama. Purihin ka, aming Panginoong Diyos, sa ilagang po ang kapurihan sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pakinig. Ang ating pong sunod, after ng session 1, ay umawit po tayo ng second hymn at susunod po ay si Pastor Rolly. Gusto niyo po uminom ng tubig, sige po. Habang nag-session tayo. Pero pagkatapos po ng ating awitan. Out na.